Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kaibigan natin, OMG, sibak na. Nako, hala, nag-away-away na sila. Shock lahat. Nako yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, naka ito mga karibi natin, pasadahan po natin ang mga balitang ito. Na kung saan may nag-resign or pinag-resign mga kababayan at nag-away-away na sila. Ito mga karibi natin, simulan po natin dito. Dito po sa balita na kung saan, sino to? Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi po dito sa balita mula po sa The Manila Times. Presidential Communication Office execs ordered to resign. Nako. At nga po mga kababayan, kinote po ni Sir A.B. Hugalbot, no? Ang bahagi ng article na ito, at ito po, basahin po natin yung kanyang post mga kababayan. Bangag babatak muli. Nako, the madness of Bongbong. So, pinag-resign sila ni Executive Lucas Bersamin, pero ayon sa artikulo, ito po mga kababayan, kinote po ni Sir A.B. Hugalbot. Despite the resignation order, Bersamin said the affected officials, marami to have been instructed to continue reporting for work until further guidance from President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Executive Secretary or the new PCO leadership. Nako. Diba? Si Executive Secretary na, no? Ang PCO leadership. Nako. Welcome to Bangag Republic, where every decision is depende sa amats lang. Nako. Huwag naman sana ganoon na Sir A.B. Hugalbot, no? Well, anyway, bigyan po natin ng konting reaction to. No? Para sa akin kasi mga kababayan, parang nag-aagawan ba sila sa kapangyarihan, no? Within the authority, there is a competition of authority, di ba? Hindi natin alam, no? If si Lucas Bersamin ba nag-decide nito, tapos pinaghintay na lang ang Pangulo because the President cannot decide yet, no? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Si Executive Secretary Lucas Bersamin ba ang nagpa-resign sa kanila at pinahihintay na lang ang Pangulo? Ibig sabihin nun, hawak ni ES, no, ang presidente. Well, anyway, sabi naman dito, no, pinagre-report muna sila hanggat wala pang guidance from coming from the president. Di ba? Palusot.com rin no. Pero ang nakakapagtaka, they ordered to resign and yet pinare-report pa. Anong klaseng ito? Anong klaseng order ito? Di ba? Pinag-resign ka na pero pinagre-report ka pa because kailangan pang kung ako mga ano ka sa akin, laruan, no? Alam ko nang tatanggalin nyo ako, pinag-resign nyo na ako, papapasukin nyo pa ako just to report. No way. Diba? Gawin nyo ang trabaho ko. Yan na lang siguro ang ganti ko sa inyo, no? Hindi na ako papasok. Total, magre-resign din naman. Ano pa? Diba? Ano pa at pinagre-report nyo pa ako pero at the end of the day, resign din naman. Wala talaga mga kababayan, no? Hindi ko alam anong klaseng mga order ng mga ganitong Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto nga, nag-away-away na sila. Yan, ito.
Hindi natin alam kung baka drama lang ito or something na totoo na, di ba? Ito mga kababayan, ang balita. Ito naman si Representative Hill Bungalon. Sabi niya dito mga kababayan, the delay is unacceptable. Nako. Kasi ang paniniwala ko rin, sabi niya, justice delayed is justice denied. Nako. Talaga ba? Iuso nga yan dito sa Pilipinas eh. Laging delayed ang justice, no? Ang action ng ating Senado bilang sila under the Constitution ang may kapangyarihan na magbigay ng desisyon dapat gawin agaran. Gusto niya immediately, no? The Senate will react, no? Will react to their mandate, no? Pero eto naman po ang sabi ni mga apurado talaga sila eh, no? Pagdating po dito sa impeachment, they always talk every day, no? Pero pagdating po sa mga totoong issue ng ating bansa, hindi man lang natin marinig ang mahing na yutak na ito, no? Hindi man lang natin marinig ang mga ito kung paano nila pabababain ang presyo ng mga bilihin, what are their moves, actions to make it possible, no? Sabi naman po ni Senate President Chis Escudero, doon sa sinasabi ni Congressman Bungalon na gusto nila mas maaga gawan nila ng paraan, maambiyendahan nila ang sariling batas, saligang batas, no? Dahil nakalagay doon na makakapagsimula lang kami kapag may sesyon ang Senado, no? Wala pong sesyon ang Senado, bakit ba naman kasi final, no? Nila 2 oras bago kami mag-adjourn, no? Kita nyo na yan? Bungalon, pakisagot nga itong ni SP Escudero. Bakit kasi kayo nag-file 2 hours before the adjourn, before sila mag-adjourn, no? Tapos ngayon, kayo pa itong malakas ang loob, no? Malakas ang amats, malakas ang loob just to teka lang just to continue the impeachment. Hindi naman po ganoon, no? Ikaw, Representative Bungalon, maybe you know, or maybe you don't, di ba? Know the whole Constitution, di ba? Marami nga kayong mga utak na nandyan sa House of Reps, no? House of Crooks. Yan. Marami nga kayo dyan. Kaso isa lang naman ang takbo ng mga utak ninyo. Just to impeach Vice President Sara Duterte. Wala nang iba. Sayang, no? Sayang po ang mga utak nito, mga kababayan, no? Ano po ang inyong opinion? Or marami rin nagko-comment, Sinasabi nila, these things, ito ngayong nangyayaring mga bagay-bagay na to, ay maybe, just a drama lang, no? At the end of the day, ang Senate po ay bibigay rin. Yun pang sabi nila. Kaya nga po, ang hirap pong ang hirap basahin ng mga nangyayari ngayon. Because we know, di ba, that Senate President Chis Escudero is a very firm ally of Marcos. Di ba? Tapos, eto ngayon, di ba? Hindi natin mabasa ang kanilang pwedeng gawin, but still, no? We hope, no, na talagang hindi bumigay ang Senado, 'di ba? Ito pa, mga kababayan, nag-away rin po sila. Hindi lang po si Bungalon ang kanyang katunggali dito. Halos si Coco Pimentel, Risa Hontiveros, marami pang iba, Makabayan Black, 'di ba? Di ba? At ito pa, hindi lang 'yan mga kababayan, maging ang unelected official, no, ng ating bansa, yung mga appointed lang ay ba talagang bumaba na trend. Eto mga kababayan, no, although na-share ko na po ito kanina, but gusto ko pa rin i-share ngayon kasi gusto kong i-relate, no, dito po kay Bungalon, no, kasi parang gustong-gusto talaga nilang mangyari to eh. Ito rin si PCO USEC Attorney Claire Castro. Sabi niya naman po dito, siguro kung majority
ang gusto na umpisahan ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Oh, 'di ba? Gusto niyang bypassin dito ang Senate President, mga kabayan. Oh. At parang sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, no? Na pwedeng magsimula ang impeachment trial kahit walang sesyon ang Senado. Aba, sino? Sino ang magiging ano diyan? Sa bagay. Ha? Sa bagay, ganun pa rin ang mangyayari. Ang ano lang kasi, mas maganda lang kasi kapag before or after election, mga kababayan, kasi may mga bagong senador. At malamang sa malamang, no? Senate, no? Will be more numbered by allied of Duterte. Di ba? Oh. Yun yung gusto nating i-point out dito. No? But anyway, attorney pa naman itong si Attorney Claire Castro, but still, he wants to bypass Senate President Chis Escudero by letting, no? This majority, sabi niya, no? Na magpasa na lang ng sulat sa ating Pangulo, baka sakaling pakinggan. Diba? Tignan niyo yan, ha? Yan bang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. sa'yo, Attorney Claire Castro? No? Nasabihin mo na lang sa majority sa Senado na kung gusto nila, sumulat na lang sa akin para ako na lang ang mag-decide, no? At magpatawag na tayo ng special session. Ganun ba yun? Nako po. Sinupalpal po siya ni Chis Escudero. Sabi naman po, patawarin na lang natin siya. Nako, patawarin daw natin siya. Bago lang siya sa karera, excited pa. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na umaasang sinasabi, na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Totoo naman eh. That is what we assume, no? Pero baka iba rin naman ang gustong ibig sabihin ni Atty. Claire Castro, no? Baka it is in her own opinion. Pero Atty. Claire Castro, no, we don't need your opinion. Lahat ng sasabihin mo dyan, no, ay pawang katotohanan at galing mismo sa ating Pangulo. Huwag ka pong maglabas ng mga opinion dyan because you are not in editorial part of the news, no? Hindi ka po nasa editorial. So yan mga kababayan, ano po kanyang reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Breaking news ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos pinasinungalingan at tila ginawan pa ng libel ang dating Pangulong Duterte patungkol sa mga patutsada nito kamakailan lamang sa isinagawang indignation rally sa Cebu City patungkol sa mga nasabing kabalastugan ng gobyernong Ngagba na pinamumunuan ni Marcos Jr. ay mukhang may mapapahiya at matataranta matapos muling mag-leak ang viral video sa mundo ng social media. Ang isang iskandalo noon sa bagong appointee ng Palasyo, Malacanang ni Marcos Jr. na bagong Undersecretary ng PCO na si Atty. Claire Castro. Di umano'y tinatagong tunay na kulay nito na bunyag na sa publiko. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos nga walang pagdadalawang isip sinira at pinasinungalingan ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte ng bagong appointee ni Marcos Jr. na si PCO Undersecretary na si Atty. Claire Castro ay sadyang lalabas at lalabas talaga ang tunay na kulay sa publiko. Tila nga raw ay isang kahihiyang pagpapakita ng pagmamataas at hindi makontrol-kontrol na galing na umabot sa puntong nag-hysterical na sa nasabing leak video na animoy mukhang hindi isang abogada na abay parang isang palingkera ang nangyaring 9 na taon nang nakaraan. Ngunit magpas
Kaya nga mga kababayan, no, kapag napanood mo po yung video yun, kung saan sumisigaw at halos hindi na talaga, hindi na maapula. Kung baga sa sunog, talagang nasa alert level, basta mataas na po ang level mga kababayan. No? Parang bangag na rin No? Kung napanood nyo po yung video na yun mga kababayan, no, matatawa rin kayo. Tapos gagawin nating tagapagsalita ng Malacanang, no? Well anyway, sila rin naman ang mapapahiya, di ba? At ayan nga, kaliwat ka ng batikos ang inaabot ng bagong USEC Undersecretary na ito, no? PCO USEC Claire Castro, Attorney Claire Castro, di ba? Nakulong pala ito kasama ang kanyang kliyente, mga kababayan. Di ba? At grabe, talagang kung pumutak ito doon sa video mga karibin natin ay parang wala nang bukas. Ha? At ganun din ang kanyang ginagawa. Ha? Dito, ngayon sa kanyang entablado. No? Bago ang entablado niya kung nung nagbablog pa siya mga kababayan, may studio siya kung meron man, doon po ang kanyang entablado. Ngayon po, dahil hindi ka na po vlogger, attorney, pag nandiyan ka sa Malacanang, okay? But if you're not, okay, vlogger ka, okay. Pero pag nandiyan ka po sa Malacanang, please behave as under secretary, no, ng PCO bilang tagapagsalita, Kasi, no, lahat ng isasabihin mo, we assume, no? Filipinos assume, no, na ang sinasabi mo ay yun ang sinasabi ng Pangulo. Baka isang araw, mga kababayan, no, ikaw ay usigin, no? Sabihin na, ikaw ang nagsalita diyan, kakasuhan namin ng Pangulo dahil you are the tagapagsalita ng Malacanang, ng administrasyon. Dahil ikaw ay nakagawa ng hindi kaaya-ayang gawain, no? O nakapagsalita ka ng masama. For example lang, kakasuhan ng Pangulo, di ba? Tapos, at the end of the day, personal opinion mo pala ang yung ang yung nilabas diyan. No? So, nagbobolahan lang ba tayo dito? Kung ganyan lang din naman ang mangyayari, no? Bumalik ka na lang sa pagka-vlogger, no? Kasi doon, pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mo. Based on your opinion, like us, no? Gaya natin, nagsasalita tayo bilang pagkukomento, pagbibigay ng opinion. Kasi hindi naman tayo empleyado nila. We are vlogger, di ba? Commentary. Pero kung gusto mong commentary lang at opinionated yung gusto mo, bumalik ka na lang po mag-vlogger. Huwag ka na po mag-undersecretary. Di ba? Kasi baka mapahiya lang ang Pangulo pagdating ng panahon, or baka, no, malagay sa alanganin ang Pangulo dahil sa mga pinagsasabi mo. Diba? Mas concerned pa ako ngayon sa Pangulo. Grabe kasi ang bunganga nito mga kababayan. Sa hanggang ngayon ay tila hindi nagbago ang kanyang ugali. Ang nakakagimbal na pangyayaring ito saan siya ay naging hysterical physical na nakaharap sa mga opisyal na nagpapatupad ng batas at hayagang lumabag sa di umano'y mga legal na pamamaraan ay mukhang sapat na sana para madiskwalipika siya sa anumang posisyong pampublikong tungkulin. Kaya't katakataka nga daw na inilagay bilang opisyal ng Palasyo Malacanang kung seryoso ang gobyerno ngayon sa pananatili na kahit katiting na kredibilidad dapat nilang pag-isipang muli at mabuti ang nakakapinsalang pagpipiliang ito bago. Hindi mga kabayan, I think pinag-aralan talaga nila to, no? To put Attorney Claire Castro in this position, no? Kasi alam naman nila, no? Doon pa lang sa mga vlogs ni Attorney Claire Castro, no? I'm not promoting the channel, mga karabin natin, but kung gusto nyo puntahan, no? Nandiyan lang naman yan sa YouTube, no? Bisitahin nyo. Tingnan nyo yung mga vlogs niya. Always attacking Duterte. That's why we can call her attack dog of this administration. Sabi nga, ununiformed mouthpiece, no, ng administrasyong ito.
Itong si Attorney Claire Castro. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pinag-isipan ba na nila? Plano ba talaga nila itong... Kasi may nabasa akong comment. Sabi niya, nako, wag po kayong maniwala dyan, no? Sa sinasabi ni Attorney Claire Castro. Kasi, sabi niya, no, parang diversionary lang, no? Itong si Attorney Claire Castro. Kasi nga, maano ka talaga? Makaka-catch up mo talaga siya. Bakit? Kasi nga, kita nyo na, unang araw pa lang, di ba? Siya na agad ang laman ng internet. Di ba? Siya agad ang laman ng internet. Bakit? Yun ang gusto ng gobyerno. Yun ang gusto ng administrasyon. To hide or to make her a smoke screen ng mga ginagawa nila. Para malihis muna, panandalian. Kasi nag-iisip pa sila Nag-extend po ng 5 days before nila masagot, magkomento. No? Doon po sa Vice Cam. So yan, di ba? Kasi dapat ang pinag-uusapan ngayon ng mga vloggers, tulad natin, no? Dapat yung Vice Cam, bakit na-extend ng 5 days, di ba? Kita nyo, nawala. Biglang nawala lahat ng Vice Cam na yan. Napunta ang atensyon ng lahat kay Attorney Claire Castro. Maybe that is their strategy. Nadali rin tayo Well, anyway, okay lang yun. At least, di ba? At least alam natin, di ba? Kung anong nangyayari. Hindi pa rin tayo na-defocus kasi alam pa rin naman natin na this is only a diversionary tactics to hide something that is very important na issue. Yan, mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito mga karibin natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao.